Nanay, nagugutom na kami. Ano po bang ulam natin? Tanong ni Jomar, ang panganay sa triplets na anak ni Mila. May dala akong pansit, anak. Nakangiting sabi ni Mila. Pansit na naman po. Pagmamaktol naman ni Joseph, ang bunso sa triplets. Oh, bakit? Maganda kayang kumain ng pansit. Pampahaba ng buhay yan. Nay, lagi na lang po pansit ang kinakain natin. Baka naman po umabot tayo ng 200 years old niyan. Sabi ni Jalmar, ang panggitna sa triplets at naghahalakhakan ng mag-iina. Konting tiis na lang mga anak. Alam niyo namang naubos ang pera natin nung nagkasakit na naman ng kapatid niyo eh. Huwag kayo mag-alala at may awa ang Diyos. Makakabawi din tayo. At kapag okay na tayo, bibilhan ko kayo ng fried chicken at lechon baboy. Pilit na pinapasaya ni Mila ang kanyang mga anak kahit na sa totoo ay naaawa na siya sa mga ito. Si Mila isang babae na independent. 25 anyos pa lamang siya pero tila ba ang dami na niyang nagawa sa kanyang buhay. Maaga siyang nagkapamilya. Tamad at irresponsable ang naging nobyo ni Mila. Babaero din ito kaya naman hindi nakakapagtaka na iniwan siya nito bago pa man mag-isang taon ng mga anak nilang triplets. Nagtatrabaho sa isang resort si Mila. Isa siyang lifeguard. Hindi man masyadong malaki ang kanyang kita sa resort, pero mas mataas ang sweldo dito kumpara sa ibang trabaho niya noong mga nakaraang taon. Yun nga lang, ay delikado ang kanyang trabaho. Maaaring masisi pa siya kung merong malunod. Maaari rin naman siyang mapahamak o malunod pero wala naman siyang magagawa. 3 bata ang kanyang kailangang buhaying mag-isa. At kahit ayos man ang sweldo sa kanyang trabaho bilang lifeguard, ay kinakapos pa rin siya. May mga buwan na hindi siya makapagbayad ng renta ng kanilang apartment. Madalas din siyang ma-short sa panggastos ng kanyang mga anak. Kadalasan nga ay nagdadala pa siya ng paninda sa kanyang trabaho. Oy madam, good morning. May dala akong merienda dito ha. Spaghetti tsaka turon. Kuha ka ha. Nakangiting alok ni Mila sa isang katrabaho. Mila, naku puro ka racket. Baka masyado ka nang yumaman dyan ha. Madam, alam mo namang triplet sa mga anak ko. Triple ang gastos. Nasan ba kasi yung asawa mo? Hindi naman ho ako kasal. Yung tatay naman ng mga bata sa makabilang bahay. Nakakita ng mas maganda at mas sexy. Kaya ayun, nawala na lang basta. Iniwan na lang sa akin lahat ng hirap at gastos. Pero ayos lang naman. At least, 3 halik at yakap ang nakukuha ko araw-araw. Nako, oo nga. Yun na lang ang isipin mo, Mila. Mapalad ka pa rin. Yung iba nga dyan gustong magkaanak pero hindi nagkakaanak, di ba? Kaya nga po, madam. So, ilang turon po ba, madam? O sige, bigyan mo akong ng 3 turon at 3 spaghetti. Ayan, 3 yan ha, para sa 3 mga anak mo. Halakhak naman ito. Minsan nga'y pati mga gamit, damit, sapatos o bag ay tinitinda na rin ni Mila. Kahit ano'y papasukin niya para lamang magka-ekstrang pera. At ang isa pang nagpapahirap kay Mila ay ang pagiging masakitin ng kanyang bunso. Mahina kasi ang resistensya ni Joseph. Mayroon din itong hika. Tuwing nauuspital ito ay nababaon sa utang si Mila. Tulad nga ngayon, ilang beses silang bumalik sa ospital at ilang araw ding nanatili sa ospital si Joseph kaya naman patong-patong na ang bill sa kuryente at tubig ni Mila. 4 na buwan na rin hindi nakakabayad sa kanilang apartment si Mila. Sinisingil na nga siya ng kanyang landlord, si Aling Tess at Mang Tomas. Pinuntahan na nga siya ng mga ito at kinausap. Mila, naiintindihan naman kita. Alam kong mahirap ang sitwasyon mo. Solo mong binubuhay ang iyong mga anak, tapos sakitin pa ang bunso mo. Mahirap talaga yan. Pero kailangan din kasi namin ng pera eh. Kailangan namin ng renta kaya nga kami nagpapaupay, di ba? May mga maintenance na gamot na kami ng asawa ko. At dyan lang namin sa upa mo kinukuha ang pambili ng mga yun. Kung hindi ka makakabayad wala kami ibibili ng gamot. Sana maintindihan mo. Paliwanag ni Mang Tomas. Naiintindihan ko naman po. Kung hindi ka pa makakabayad kailangan na namin paupahan sa iba yung apartment mo, Mila. Nagkakautang na rin kami dahil hindi ka nakakabayad Sabi naman ni Aling Tess.
Huwag po kayo mag-alala, Mang Tomas. Aling Tess, pangako po, gagawan ko po ng paraan. Nahihiyang sabi ni Mila, pero sa totoo lang, ay hindi pa niya alam kung saan kukuha ng pera pambayad sa upa. Gamit ang internet at kanyang lumang smartphone, ay agad na naghanap ng karagdagang pagkakakitaan si Mila. Marami silang nakitang posibleng maging trabaho, pero napukaw ng kanyang atensyon ay ang ads ng isang mag-asawa. Naghahanap sila ng babaeng willing makipag-date sa kanilang anak. Nakasaad din doon na malaki ang kanilang ipapasweldo. Mahiyain daw kasi ang kanilang anak, kaya kailangan nila ng babae na magmumulat sa kanya na okay naman ang makipag-date. Aba, parang okay to ah. Bulong ni Mila na narinig naman pala ng kanyang kaibigan na si Nelly. Anong okay? May ad kasi dito. May naghahanap ng makakadate daw ng anak nila. Handa raw magbayad ng malaki eh. Naku, baka ano na yan Mila ha? Nel, parang gusto kong subukan. Uy, baka naman mapahama ka dyan Mila. Desperado ka na ba? Oo naman Nelly, desperado na ako. 4 na buwan na akong hindi nakakabayad sa apartment, kuryente at tubig ko pa. Paalisin na nga raw kami ng landlord kapag hindi pa ako nakabayad eh. Ikaw ang bahala. Basta mag-ingat ka ha. Oo naman, ako pa ba? Salamat sa pag-aalala. Atat na kasi ang mga magulang ni Audrey na magkaapo, kaya't sila na ang gumawa ng hakbang. Sa isang pag-uusap lamang nagsimula ang paghahanap nila ng babaeng aakit sa kanilang anak. Magti-30 na ang anak mo, pero parang wala pa ring balak magnobya man lang. Paano tayo magkakaapo niyan? Alam mo namang iisa lang anak natin. Gusto ko nang magkaroon ng apo. Pagmamaktol ni Doña Rosa. Ano bang gusto mong gawin ko? Pilitin ko mag-asawa agad ang anak mo? Inis na tanong ni Don Miguel. Hindi naman sa ganun. Kahit kausapin mo man lang sana. Sabihin mo na nasa hustong edad na siya. Kaya dapat mag-asawa na siya. O magnobya man lang. Hindi ba't kinausap ko na yan dati? Sinabihan pa nga ako na pakiramdam niya gusto na natin siyang mawala sa buhay natin. Alam mo, masyado lang talagang workaholic ang anak mo. Pabayaan mo na. Anong pabayaan? Sabik na nga akong magkaapo. Iisang anak na nga lang meron tayo. Tapos, hindi pa ako magkakaapo? Ano bang gusto mo? Mag-post ako sa social media na looking for tayo ng magiging asawa o nobya ng anak natin? Aba, magandang ideya yan. Aba Rosa, are you out of your mind? I was just being sarcastic. Hindi naman ganun mismo ang i-advertise natin. Maghahanap lamang tayo ng babae na pwedeng magmulat ng mga mata ng anak natin na masayang makipag-date. Masayang gumala at mag-party. Ganun lang. Puro kakalukuhan. Diyan ka na nga. Inis na sabi ni Don Miguel. Itinuloy pa rin naman ni Doña Rosa ang kanyang plano at wala namang nagawa ang kanyang asawa. Agad na tinawagan ni Mila ang numero sa ads na iyon. Hiningi ng mag-asawang matanda na magpadala si Mila ng kanyang resume at litrato. Marami daw kasi nag-apply at gusto mo na nilang mamili. Maganda si Mila. Klas ang dating niya. Aakalain mo ngang may kaya siya sa buhay. Siya ang tipo ng babae na kahit walang ayos, ay talaga namang nililingon ng mga nakakasalubong niya. Matangkad siya at maganda din ang katawan kahit na may mga anak na siya. Hindi naman nakakapagtaka na siya nga ang napili ng mag-asawa at nagpaunlak naman sila na makipagkita sa kanya. Napagkasunduan nilang magkita sa isang restaurant. Magandang umaga po. Bati ni Mila. Good morning, Iha. Ako si Doña Rosa at ito naman ang aking asawa na si Don Miguel. Wow, Don Miguel at Doña Rosa, mga dugong bughaw. Natatawang bulong ni Mila sa kanyang sarili, pero napakalakas ng kanyang bulong at narinig siya ng matandang babae. Ano ka mo? Wala po. Sabi ko lang po ang ganda dito sa restaurant na to. Thank you, Iha. Actually, we own this restaurant. It's one of our businesses. Bigla namang dumating ang isang waitress na may dalang pasta at iced tea. Kumain ka muna, Iha. Nako, thank you po. Ang totoo hindi pa nga ho ako nagme-merienda.
Salamat po. Iha, we just need you to fill this out. Sabi ni Doña Rosa, sabay abot ng isang papel na may mga tanong. Para saan ho ito? Bakit ho may pa-exam? Of course, you will be dating our son. Kailangan naman na alam namin ang mga information mo. Sa bagay, may point naman po kayo. Kinuha ni Mila ang papel at nagsimula na siyang sagutan iyon. Masyado kasing torpe ang anak namin. Masyadong busy sa trabaho. Kailangan lang naman namin na makumbinsi mo siya na masaya ang makipag-date. Kapag okay na siya sa ideyang yun, pwede ka nang maglaho. Gusto ko lang palang taruhin sa'yo na isa sa mga kondisyones ng transaksyong ito ay hindi ka maaaring magkaroon ng relasyon sa aming anak. Nako, hindi ko na ho kontrolado yan. Paano kung magkagusto sa akin ang anak ninyo? Hindi naman ho sa sinasabi kong masyado akong maganda. Pero paano nga ho kung magkagusto sa akin ang anak ninyo? Simple lang. Maglalaho ka pagkatapos ng transaksyong ito. Gaya ng sabi ko, we just need you to make him interested in the outside world. Kailangan na niya ma-realize that there's life outside his business. Business? May business na ba ang anak ninyo? Hindi ba masyado pa siyang bata para magnegosyo? Baka kaya po walang mag-interest mag-date kasi maaga siyang namulat sa pagnenegosyo. Nagkatinginan naman ang mag-asawa. 29 ng anak namin. Halos na ibuga naman ni Mila ang kanyang iniinom na iced tea. Diyos me, 29? Bakit kailangan niyo pa ho itong gawin? Akala ko naman bata pang anak ninyo. 29 na pala. Hindi ho ba nasa hustong edad na siya para magdesisyon sa mga bagay na gusto at ayaw niya? Isa pa pala yan sa mga kondisyones. Andyan yan sa papel. Nasa number 6. Hindi mo maaaring kwestiyonin ang aming mga desisyon at utos. Babayaran ka namin para sundin ang mga pinapagawa namin. Sabi ni Doña Rosa, sabay abot ng isa pang papel kung saan nakasaad ang mga terms and conditions ng kanilang transaksyon. Fine. Magkano ho bang ibabayad niyo sa akin sa proyektong to? 100,000 pesos para sa mission mong ito. Kapag naging matagumpay ka at nagustuhan niyang makipag-date, ay dadagdagan kita ng isa pang 100,000 pesos. Wow, sakto na yan sa kailangan ko. Kailan ho ba tayo magsisimula? Tanong ni Mila na tila ba binibilang na ang kanyang suswelduhin. As soon as possible, iha. Gusto ko na talagang magkaroon ng apo. Yung anak niyo ho ba? Naitanong niyo ba kung gusto niya bang magkaanak? Ano bang sabi ko sa rule number 6, iha? Okay po. Sorry. Baka gusto mong bawasan ko ang sweldo mo kada beses na makikialam ka. Ay, huwag naman ho. Hindi na ako makikialam, promise. Kinabukasan nga, araw ng Lunes ay agad nilang sinimula ng plano. Dahil ayon kay Doña Rosa, ay mahilig sa libro si Aldrin at doon siya pinuntahan ni Mila sa paborito niyang bookstore. At nang nagtungo nga siya sa bookstore ay agad niyang nakita ang binata doon. Hindi pa niya ito nakikita pero tugma naman ang anyo nito sa litratong ipinakita ni Doña Rosa. Kunwaring nabangga niya ang binata. Ay, sorry. Sabi ni Mila. It's okay. Seryosong sabi ni Aldrin na hindi man lang tinitingnan si Mila. How far the light reaches? Oh, I like that book. Wika ni Mila na tila ba kinukuha ang atensyon ni Aldrin, pero hindi siya tinitigan ito. Nabasa mo na ba yan? Tanong muli ni Mila, pero hindi pa rin siya pinapansin ni Aldrin. Nagbabasa lamang ito. Ako nga pala si Mila, and you are? Kung ano-ano na ang ginawa ni Mila, pero hindi pa rin siya pinapansin ni Aldrin. Bigla na lamang may lalaking bumangga kay Mila. Nairita pa nga siya pero makalipas lang ilang sandali ay napansin niyang nawawala ang kanyang cellphone. Hala, nawawala ang phone ko. Mandurukot yatang bumangga sa akin. Nakita mo ba yun? Natatarantang tanong ni Mila. Sa unang pagkakataon ay hinarap siya ni Aldrin. Miss, I've had a long day. Please leave me alone. I just need some peace and quiet. Nadukutan nga ako ng cellphone eh.
Hindi mo ba ako tutulungan? Maiyak-iyak na si Mila. Umiling na bumalik sa pagbabasa ng libro si Aldrin. Grabe ka naman. Singhal ni Mila at umalis na ito para habulin ang lalaking nandukot sa cellphone niya. Hindi na ito makita ni Mila kahit umiyak siya ng umiyak. Nasa cellphone na iyon kasi ang mga larawan ng kanyang namayapang lola. Wala na siyang kopya ng mga iyon. Wala na nga siyang pakialam kung anong itsura niya doon. Nagulat siya nang may nag-abot sa kanya ng panyo. Inabot niya ang panyo at ipinunas sa basang-basang mukha niya. Napatigil si Mila. Parang pamilyar ang amoy ng pabangos sa panyong iyon. Napalingon siya at nagulat siya nang makita si Aldrin. Gaano ba kamahal ang cellphone mo para ibuwis mo ang buhay mo sa paghabol sa mandurukot na yun? Sorry ha, mura lang kasi ang cellphone na yun. Pero yung mga larawan ng na-dads kong lola, hindi na yun maibabalik pa. Hindi ko na makikita ang lola ko. Kaya para sagutin ang tanong mo, oo, willing akong maghabol ng madurukot para sa phone ko. Diyan ka na nga. Muling naiyak si Mila. Sinusundan pala siya ni Aldrin. Miss, wait lang. Ano bang kailangan mo sa akin? Bakit sunod ka ng sunod? Look, I'm sorry sa mga sinabi ko kanina. I didn't know. Palaki rin ako ng lola ko. My parents were too busy with our businesses. Kaya ang lola ko nag-alaga sa akin. Wala na rin siya, so I can say alam kong nararamdaman mo. And I truly feel bad for you. Salamat. Malungkot na sabi ni Mila at tumalikod na siya para maglakad pa uwi. Frappe coffee? Napalingon naman si Mila. Ano ka mo? Ang sabi ko, frappe coffee. Baka gusto mong magkape. I mean, I can never take away the sadness of losing your lola's pictures. But it's something. Namumulas sa hiya si Aldrin. Lihim namang natutuwa si Mila. Napakagwapo naman kasi ni Aldrin. Matangkad at maputi rin ito. Sige na nga, libre mo ah. Oo ba? Nakangiting sabi ni Aldrin. Nagkape nga ang dalawa. Tahimik lamang si Aldrin at halos hindi ito nagsasalita. Kaya naman nagulat si Mila na niyaya pa ulit siya nitong lumabas. Saturday night? Tanong ni Aldrin. Napansin din ni Mila na masyado itong tipid magsalita. Anong meron sa Sabado? Baka wala kang gagawin eh. Yayayain sana kitang mag-dinner. Busy ako sa gabi eh. Sagot naman ni Mila. Kita ni Mila na nalungkot ang mukha ni Aldrin at aalis na sana ito. Busy ako sa gabi, pero baka pwede ka ng lunchtime. Si Mila naman ang nagyaya. Nabuhaya naman ang loob si Aldrin. At ngumiti ito. Halos natunaw naman si Mila sa tamis ng ngiti ni Aldrin. Napansin pa niyang may dimples ito na malalalim kapag nakangiti ito. Alam mo, mas gwapo ka kapag nakangiti ka. Tila napalakas na bulong ni Mila sa kanyang sarili. Ano yun? Wala. Kako, kailangan ko nang uwi. Baka gusto mong kunin ang number ko. Sige ba? Pero teka. Hindi ba't nawala ang cellphone mo? May isa pa akong cellphone. Naglabas ng maliit na lumang cellphone na di keypad si Mila. Gamit ko kasi ito sa pagtitinda ng load. Ganun ba? O sige, akin ang cellphone number mo. Kinuha nga ni Aldrin ang cellphone number ni Mila at naghiwalay na sila. Alam naman ni Mila na trabaho lamang ito pero hindi niya maipiliwanag kung bakit sobrang kilig niya. Eto naman si Don Miguel at Doña Rosa. Hindi naman ako na-inform na napakapogi pala ng anak nila. Kaloka. Hanggang sa makauwi si Mila ay silip siya ng silip sa kanyang cellphone. Inaasahan kasi niya na baka magte-text o tatawag si Aldrin sa kanya. Nagdaan ang mga araw. Biyernes na pero hindi pa rin nagpaparamdam ang binata kay Mila. Pinuntahan din niya ito sa lugar na binigay ni Doña Rosa pero hindi niya ito makita. Ay, ano ba yan? Pera na naging bato pa. Ay, saan kaya kami lilipat ng mga anak ko kapag pinaalis kami ng landlord ko? Nakakaawa naman ng mga anak ko. Big bro, help please. Ayoko naman po na maranasan ng mga anak ko to.
Maiksing dasal ni Mila na naputol nang nag-ring kanyang cellphone. Hello? Hello? Is this Mila? Ako nga. Sino to? Patay mali siya pa ni Mila. Kunwari hindi niya inaasahan ang tawag ng binata. Si Aldrin to. Yung nakasama mo mag-coffee after madukot ang cellphone mo. Ay, ano ba yan? Nakalimutan ko na nga, pinaalala mo pa. Oh, bakit ka pala napatawag? Naiilang niyang tanong. Hindi makapagsalita si Aldrin. Naalala ni Mila na torpe ito kaya siya nang gumawa ng hakbang. Tumawag ka ba para ipaalala ang late lunch natin bukas? Medyo. Kung pwede lang naman. Oo ba? Parang gusto ko nga ng Japanese food eh. Sure. Saan ba kita susunduin? You can text me your home address and hahanapan ko na lang sa GPS. Wag na. Doon na lang tayo magkita. Send mo na lamang sa akin ang lugar ng Japanese resto. Are you sure? Oo naman oh. O siya, good night. Good night. Kinabukasan nga ay maagang nagising si Mila. Hinintay niya ang text ni Aldrin pero hindi ito nagparamdam. Nakabihis na siya at naghihintay na lamang ng text o tawag mula sa binata. Nay, kanina ka pa nakabihis pero bakit hindi ka pa umaalis? Tanong ni Jomar. Hinihintay ko pa kasi yung kasama ko eh. Date ba yan, Nay? Hindi pero parang mas gusto ko nilang ata manood ng cartoons kasama niyo. Napasigaw pa sa tuwa ang tatlong bata. At nanood na nga lang ng TV si Mila kasama ang mga anak. Kahit na nag-e-enjoy sila ay hindi maalis ang inis ni Mila kay Aldrin. Ay napakabastos. Siya naman na nagyaya tapos mang-ghost. Sana man lamang magsabi siya kung ayaw na niyang umalis. Lagot sa akin to bukas. Sa isip-isip ni Mila. Inis na inis si Mila dahil maaga pa lamang ay naghanda na siya. Kinalunisan ay muli niyang inabangan si Aldrin sa bookstore. Hoy, nangyari sa'yo, te? Galit na sabi ni Mila. Bakit hindi ka makapagsalita? Alam mo, mali yan eh. Don't play with people's emotions. Alam mo na nga malungkot ako sa pagkawala ng mga litrato ng lola ko eh. Medyo sumaya nga ako nang niyaya mo ko. Tapos bigla kang hindi sisipot. Ni hi o hello, wala. Pinaghintay mo pa ako. Ang aga-aga ko pa naman gumising. Pinaghandaan pa naman kita ng signature adobo rice ko. You cook for me? Oo, pero kinain ko na. O sige na, kung ayaw mo akong i-date, huwag na lang. Che. At tumalikod na para umalis si Mila. Pero hinawakan siya sa kamay ni Aldrin. I'm sorry. Natorpe lang ako nung Sabado. Would you still like to have late lunch with me? As in, ngayon na sana? Sure ka na ba dyan? Yes, sure na. Hinawakan ni Mila ang braso ni Aldrin. Bakit napakapit ka sa akin? Wala. Baka kasi tumakas ka eh. Tara na sa Japanese restaurant mo. Natawa naman si Aldrin at naglakad na sila patungo sa isang Japanese restaurant. Naging masaya ang kanilang late lunch date. Tawa ng tawa si Aldrin kay Mila. Likas na komedyante kasi ito. Sa saya ng kanilang kwentuhan na hindi na nila napansin na maggagabi na pala. Naku, maggagabi na pala. Kailangan ko nang umuwi. Walang kasama ang mga alaga ko. Mga alaga? Nabiglang tanong ni Aldrin. Ang ibig kong sabihin, yung mga alaga kong halaman. Hindi ko pa kasi nadidiligan. So, paano? Mauna na ako Nagmamadaling sabi ni Mila at umalis na nga ito. Dumaan na lamang siya sa karinderya malapit sa kanilang bahay para may pang-ulam ang kanyang mga anak. Nasermonan pa nga siya ng kanyang mga anak nang siya ay umuwi. Aba Nay, gabi na. Isan ka galing? Sabi ng panganay niya. Anak, rumakit lang si nanay. Alam mo na, kailangan nating makapag-ipon ng sapat na pera para sa babae dito sa apartment natin. Kawawa din ang landlord natin eh. Kailangan din nila ng pera. Ano po yung dala mo, nanay? Ulam po ba namin yan? Oo anak, KFC to. Wow, KFC po.
Mukhang madami po kayong pera na Saan niyo po binili niyan? Sa mall? Hindi anak, dyan ko lang to binili sa kanto. As in, KFC. Kanto Fried Chicken. Kala niyo binili ko sa mall Naghagik-hika ng mga anak ni Mila. Iyan naman ang maipagmamalaki ni Mila. Mahirap man sila at salat sa material na bagay, ay nagmamahalan sila at masaya ang mga anak niya. Nang makakain ay pinatulog na niya ang kanyang mga anak. Doon lamang niya napansin ang text messages sa kanya ni Aldrin. Thanks for today. I hope to see you again. Mensahe ni Aldrin. Ang sweet naman ng lokong to. Bulong ni Mila at natulog na rin siya. Kinabukasan ay maagang pumasok sa resort si Mila. Iniisip niya kung ano kayang isasagot niya sa text message ni Aldrin. Hindi pa siya nakakasagot ay tumawag naman ito. Hello? Panimula ng binata. Uy, Aldrin, kumusta? Ayos naman ako. Ikaw, kumusta ka? Eto, nasa work na. Ganun ba? Ipapalabas na kasi sa Friday yung paborito kong movie. Naisip ko lang baka wala kang lakad. Baka gusto mo akong samahan? Movie? Gusto ko yan Talaga? Oo, basta ba libre mo. Wala akong budget Sure, I'll take care of it. So paano? Magkita na lang tayo sa Friday? O sige, pero baka mang-Indian ka ulit Hindi no, kinabahan lang naman ako noon. It was my first time to ask someone out. Seryoso ka ba? Sa edad mong yan? Ay nako, sige na. I'll see you, okay? Kinabiyernesan nga ay nagkita na naman ang dalawa. Nanood sila ng sine at pagkatapos ay nagyaya si Aldrin na magkape. Doon na naisipan ni Mila na tanungin ang mga medyo personal na bagay si Aldrin. Sabi mo, ako ang una mong inayang mag-date? Ay nako, sabi na nga ba't mangungulit ka Seryoso nga, bakit nga hindi ka nakikipag-date dati? Wala naman. I just don't see the fun in dating. Mas fulfilled ako sa pagtatrabaho. Pakiramdam ko ay mas makabuluhan ang mga ginagawa ko sa negosyo ko. Bakit ako? I mean, ang dami na mag-ibang babae dyan. Sigurado akong madami nagkakagusto sa'yo. Hindi ko rin alam siguro dahil you make me smile. You make me happy. Hindi ko maipaliwanag pero masaya akong kasama ka. Isa pa, you have the most gorgeous smile I have ever seen. Sabi ni Aldrin habang nakatitig ito sa mga mata ni Mila. Namula sa hiya si Mila. Kitang-kita niya ang sinseridad sa mga mata ng binata. Simula nga noon ay madalas na nga magkasama si Aldrin at Mila. Minsan ay pumunta pa sila sa park o markila sila ng bike. Minsan naman ay nanunood sila ng basketball o volleyball games. Madalas din silang nanunood ng sine at mga concerts. Tila ba naging bagong tao si Aldrin. Inamulat siya kung gaano kasaya ang buhay. Na kung masaya man siya sa kanyang negosyo, ay maaari rin naman siyang magkaroon ng buhay sa labas ng kanyang opisina. Isang araw ay nagtapat na si Aldrin kay Mila. Alam mo, hindi ko may paliwanag pero masaya ako kapag kasama kita. Kakabagi na nga ako sa kakatawa Puro ka naman biro. Sa tingin mo nagbibiro ako? Seryoso ako. At gusto kong ako naman sana magpasaya at mag-alaga sa'yo. Maaari ba kitang ligawan, Mila? Natulala si Mila. Naalala niya ang kanilang kasunduan. Kailangan lang naman ni Aldrin na maging interesado sa mga babae. Kailangan lang niyang maging interesado manligaw at tapos na ang kanyang misyon. Sure ka na ba dyan? Huwag kang magpadalos-dalos. Baka nabibigla ka lang. Mila, I've never been so sure in my life before. Noon nga, ay naging magnobyo na si Aldrin at Mila. Buti na lamang at may biglaang business trip sa Amerika ang mga magulang ni Aldrin. Kaya't hindi sila masyadong nakakapangulit kay Mila. Paminsan-minsan lang sila kung tumawag. Gulong-gulo na nga si Mila, kaya naglabas na siya ng saloobin sa kanyang kaibigan. Ano bang plano mo, girl? Tanong ni Nelly. Well, technically, tapos na ang mission ko.
Kasi nagtanong sa akin si Aldrin kung pwede daw niya akong ligawan. Yun lang naman ang gusto ng mga magulang niya eh. Maging interesado siyang manligaw. Yung magkaroon siya ng buhay outside his business. Pero friend, mahal ko na si Aldrin eh. Ay ayun lang. Sana naisip mo yan bago ka pumasok sa trabahong yan. Malay ko ba na mai-inlove ako doon? Hindi ko naman ine-expect na ganun siya kapogi at kang bait pa. Ang sweet, ang gentleman, lahat na friend. Pero teka, kailan mo ba makukuha yung sweldo mo para sa gig na yan? Anytime na sabihin ko kay Doña Rosa na inayaan akong mag-date ni Aldrin o na gusto niya na akong ligawan, ay makukuha ko na agad ang pera. Iyon naman pala eh. So, hindi mo na problema ang apartment mo. Ayun na nga, friendy. Hindi ko pa sinasabi kila Doña Rosa. Kasi kapag sinabi ko na yun, di endgame na. Kailangan ko nang maglaho. Yun ang usapan namin. Naku, ewan ko sa yung babae ka. Isa pa pala, Mila. Alam na ba niya ang tungkol sa triplets? Hindi pa. Naku, isa pa yan. Ang dami mo nang itinatago sa kanya, friend ha. Iniisip pa ni Mila kung paano ipagtatapat kay Aldrin ang tungkol sa kanyang mga anak. Pero parang tila tadhana na ang gumawa ng paraan. Sinundan pala ni Aldrin si Mila nang minsang mag-date sila, kaya alam na niya kung saan nakatira si Mila. Ngayong araw ay naisipan niyang sorpresahin si Mila. Bumili siya ng mga tsokolate at bulaklak. Wala siyang kaalam-alam na siya pala ang masosorpresa. Pagdating niya sa gate ay nakabukas na ito. Narinig niyang kausap ni Mila ang kanyang mga anak. Nanay, taasan mo kasi ang talon, kaya ka natatalo sa kanila eh. Iritang sabi ng bunso kay Mila. Naglalaro kasi sila ng luksong baka. Magkakampi si Mila at ng bunso at sila naman ang magkakampi. Mila? At sumilip na nga si Aldrin sa gate. Nang makita siya ni Mila ay tuluyan na siyang pumasok ng gate. Aldrin? Anong ginagawa mo dito sa bahay ko? Ngunit imbis na sagutin iyon, ay iba ang itinanong ni Aldrin sa kanya. Sino sila, Mila? At bakit nanay ang tawag nila sa'yo? Mga anak, pumasok na muna kayo. Kakausapin ko lang kaibigan ko. Wika ni Mila. Sumunod naman agad ang triplets at pumasok na sila sa bahay. Mga anak mo sila, Mila? Oo, Aldrin. Maiksing sagot ni Mila. Kabadong-kabado siya. Iniwan ako ng ama nila bago pa man sila mag-isang taong gulang. Ayan ang dahilan kung bakit lagi akong walang pera. Sila din ang dahilan kung bakit lagi akong maraming racket. Hindi madaling bumuhay ng 3 bata na nag-iisa. Buti nga't mababait sila. Patawarin mo ako kung hindi ko nasabi agad. You lied to me. Uy, hindi ako nag-lie ah. Technically, wala naman talaga akong ipinagsinungaling. Kasi never mo naman akong tinanong kung may anak ako, di ba? Hindi ko nga lang sinabi. Pero hindi pa din ako nagsinungaling. Gets? I can't believe isinekreto mo to sa akin. Hindi pa pala kita lubusang kilala, Mila. Pagkasabi niyon, ay padabog na umalis si Aldrin. Inaawat pa nga ito ni Mila pero umalis na rin ito. Inapabuntong hininga na lamang siya. Ay, ang engot-engot mo kasi, Mila. Dapat inunahan mo na siya eh. Dapat sinabi mo na agad ang tungkol sa triplets. Nang pumasok si Mila sa bahay ay nakita niyang nakaupo sa sofa ang 3 niyang anak. Asus, kilala ko na kayong 3. Alam kong nakikinig kayo sa usapan namin kanina. Ano na? May itatanong kayo? Alam ko, mga marites kayo eh. Natatawang sabi ni Mila. Nay, nobyo mo po ba siya? Ayaw na ba niya sa'yo dahil sa amin? Tanong ni Jelmar na halatang apektado sa nangyari. Hindi ko naman masyadong nobyo. And hindi ko rin naman masabing ayaw niya sa akin dahil sa inyo. May ganun pala? Hindi masyadong nobyo? Sorry nanay ah. Magkakaasawa ka na sana. Kaso baka ayaw niya sa amin eh. Ay nako, mga anak ko kayo. At mahal na mahal ko kayo. Kung aayaw sa akin ng isang tao dahil may mga anak na ako, edi don't. At naghalakhakan sila. Kinabukasan ay nagulat si Mila na nakaparada ang kotse ni Aldrin
sa labas ng kanyang bahay. Ano na namang ginagawa mo dito, Aldrin? Mga away ka na naman ba? Huwag na please. Mahaba pa ang araw ko. Tatalak pa sana si Mila, pero biglang lumapit si Aldrin at niyakap siya. Gumanti rin siya ng yakap sa binata. Hindi niya maipaliwanag pero para siyang lumulutang sa alapaap ng mga oras na iyon. Nang magbitaw sila ay pulang-pula ng mukha ni Aldrin. Ihatid na kita sa resort. Ayaw mo ba? Ikaw din. Makakatipid ka pa sa pamasahe. Nagdadalawang isip na sumakay sa kotse si Mila. Binuksan pa ni Aldrin ang makina ng kotse. Pero bago pa niya ito mapaandar, ay kinumprunta ito ni Mila. Ang ibig bang sabihin nito ay hindi ka nagalit sa akin? Hindi naman ako galit sa'yo. Nagtatampo lang siguro kasi hindi mo agad inamin sa akin ang tungkol sa mga anak mo. Wala namang kaso sa akin kung may anak ka na eh. In fact, willing pa nga ako maging stepfather nila eh. Uwe, hindi nga. Ayan kasi, hina-underestimate mo ko. Hindi ba't sabi ko naman sa'yo, hinamahal kita. Kaya kong tanggapin kahit 3 pa yung mga anak mo. Ani Aldrin, napangiti na lamang si Mila. Masaya siya, pero alam niyang may kasunduan sila ng mga magulang ni Aldrin. Sa Sabado ay formal mo na akong ipapakilala sa mga anak mo ha. Magpapadeliver na lang tayo ng pagkain. Tapos magdadala ako ng mga laruan para naman maging memorable ang unang pagkikilala namin ng mga bata. Nagdadalawang isip man ay pumayag na rin si Mila. Nang Sabado nga ay dumating na si Aldrin. May dala siyang mga laruan. Mga anak, ipinapakilala ko sa inyo ang Tito Aldrin ninyo. Aldrin, ito si Zomar, ang panganay. Si Jelmar ang sumunod sa kanya. At si Joseph, ang bunso. Halos 2 minuto lang naman ang pagitan ng paglabas nila. Pero si Jomar pa rin ang pinakakuya. Hello mga bata. Hello din po. Halos sabay-sabay na sagot ng triplets. Pasensya ka na. Ganyan lang talaga sila minsan eh. Sabay-sabay sila kung magsalita. Siguro dahil pare-pareho sila ng way na mag-isip. Ayos lang. Ang cute nga nila eh. By the way, hintayin mo na ang mga ipinadeliver ko ng pagkain ha. Parating ng mga yun at bayad na din. Natuwa naman ang triplets sa kanilang narinig. Wow! Nagpapadeliver? Ano pong pinadeliver ninyo? Pizza, pasta, fried chicken, cake at ice cream. May iba pa ba kayong gusto? Sabihin nyo lang para maka-order tayo. Naku, hindi na po. Sobrang dami na po niyan eh. Maraming salamat po ah. Pero bakit po ang dami niyong pinadeliver? Wala naman. Gusto ko lang sana na maging memorable at masayang unang beses na makikilala ko kayo. Ganun po ba? Pero masaya naman po kaming makilala ka kahit po wala nang maraming pagkain. Nakakaya naman po at nagastusan pa po kayo. Naku, ayos lang yun. Heto nga't may mga laruan pa akong dala para sa inyo. Laruan po para sa amin? Salamat po. Nang sumunod na Sabado naman ay napagkasunduan nilang magpunta sa dagat. Si Aldrin ang nagyaya at pumayag din naman si Mila. Mga bata, gusto niyo bang pumunta sa beach? Beach? Hindi pa po kami nakakapunta sa beach eh. Doon pa lang po kami nakapunta sa pinagtrabahuan ni nanay sa resort. Yung may swimming pool po. Ganun ba? Di mag-beach na lang tayo. Meron doong white sand at dagat. Hala, white sand? Gusto ko po yan, Tito Aldrin. Good. Pero kailangan muna nating magpaalam sa nanay ninyo. Sabi ni Aldrin at dali-dali namang bumaling kay Mila ang mga bata. Nanay, papayag ka po bang magpunta po tayo sa beach? Tanong ni Jelmar. Naku, baka malayo yan ha. Hindi naman. Mabilis lang naman ang biyahe at mag-eroplano naman tayo. Eroplano po? Hindi pa po kami nakasakay ng eroplano. Ha? Teka Aldrin. Anong eroplano? Bakit kailangan mag-eroplano? Saang beach mo babalak pumunta? Sa Boracay. Ano? Bakit sa Boracay pa? Diyan na lang sa malapit. Nanay, hayaan mo na nanay. Gusto rin naming makasapay ng
Aeroplano eh. Aldrin, masyado nang magastos yan. Dito na lang tayo sa malapit. Minsan lang naman tayo aalis eh. Di itudo na natin. Sa huli, ay wala na ngang nagawa pa si Mila. Nagdala na lang sila ng gamit at lumipad papuntang Aklan para makarating ng Boracay. Sa eroplano pa lang ay masayang-masaya na ang mga bata. Tuwang-tuwa silang sumilip sa bintana habang nasa himpapawid di nakakakita sila ng mga ulap. Habang nagkakagulo ang tatlo sa may bintana, ay nakatingin lamang sa kanila sila Mila at Aldrin. Aldrin, salamat talaga ha. Matagal na talaga nilang gustong makasakay ng eroplano o makapunta sa Boracay. Pero syempre, hindi ko naman kayang ibigay sa kanila. Labis-labis nang naibigay mo sa kanila. Huwag mo naman sanang maiisip na nagtitake advantage kami sa'yo. Nahihiyang sabi ni Mila. Take advantage? Hindi ah. Ako naman ang nag-alok na mag-Boracay tayo, hindi ba? Masaya ako na ibigay ang mga yan sa mga anak mo, Mila. Nakakatuwa kasi sila. Talagang ipapakita nila na na-appreciate nila ang isang bagay. Ipaparamdam nila sa iyo na talagang natutuwa sila. Isa pa, masaya akong kasama ang mga bata. Ang cute nila at ang kukulit. Salaysay ni Aldrin. Nang makarating naman sila sa Boracay, ay dumiretso sila sa kanilang hotel. Tuwang-tuwa ang mga bata nang makita ang kwarto nila. Ang lalaki ng kama. Halos pasigaw na sabi ni Jomar. Oo nga, at ang lalambot ng unan. Ang lakas pa ng aircon. Ang sarap matulog nito. Sabi naman ni Jelmar. Tito Aldrin, sino pong katabi mo matulog? Dalawa lang po kasi ang kama dito eh. Doon na ako sa kabilang kwarto. Siguro magtatabi-tabi na lang kayo sa iisang kama at ang nanay niyo sa kabilang kama. Huwag niyo na akong alalahanin. May sarili naman akong kwarto dito. Tito Aldrin, kawawa ka naman. Mag-isa ka dun, susamahan na lang po kaya kita. Huwag kang mag-alala. Ayos lang naman ako. Gusto po kitang kasama eh. Ganun ba? Sure. Inilipat na nga ni Joseph ang kanyang mga gamit sa kwarto ni Aldrin. Sila Jomar, Jelmar at Mila naman ang magkakasama sa iisang kwarto. Naging masaya ang kanilang bakasyon. Wala silang ginawa kundi maligo sa dagat, maglaro, maghabulan at kumain. 3 araw lamang sila sa Boracay kaya halos hindi na nga sila nagpahinga. Para marami silang magalaan. Nalungkot naman ang 3 bata nang sila'y pauwi na. Oh, bakit ang lulungkot ng mga mukha ninyo? Natatawang tanong ni Aldrin. Tito Aldrin, kasi tapos na pong bakasyon natin eh. Oh, bakit? Hindi ba kayo nag-enjoy? Nag-enjoy naman po. Bakit nga ang lulungkot ninyo? Siguro ayaw nyo pang umuwi no? Hindi naman po sa ganun, pero mamimiss po kasi namin kayo eh. Malungkot na sabi ni Jomar. Oo nga po, ang saya niyo po kasing kasama, Tito. Si Joseph naman ang nagsalita. Napatingin naman si Aldrin kay Mila. Halatang proud siya sa sinabi ng mga bata. Huwag na kayong mag-alala at aalis pa rin naman tayo sa susunod at palagi rin naman tayo magkikita. Wow, talaga po? Oo naman. Kapag sinusundo ko ang nanay niyo o kapag hinahatid ko siya, di magkikita-kita pa rin tayo. Pwede rin naman akong magtigil sa bahay niyo para manood tayo ng cartoons o kaya maglaro or mag-food trip. Pwede rin naman tayong gumala or pumunta sa park, mga ganun. Talaga po, Tito Aldrin? Oo naman. O sige na, ayusin niyo ng mga gamit ninyo at baka mahuli pa tayo sa flight natin. Nang umalis na para mag-ayos ng mga gamit ang mga bata, ay kumindat si Aldrin kay Mila. Oh, hindi ba close na kami agad ng mga anak mo? Baka sa susunod niyan, mas gusto na nila akong kasama kaysa sa'yo. Nakakainis ka. Puro ka talaga biro. Pero aminin mo, masaya silang kasama ako. Oo naman, kilala ko ang mga anak ko. Kapag ayaw nila sa isang tao, hindi talaga sila sasama. Nagustuhan ka nila. Siguro, nararamdaman nila na gusto mo rin sila. Nararamdaman nila kung mabait ba ang tao sa kanila. So,
Kung sakali palang ikasal tayo wala tayong magiging problema kasi ang boto sa akin ng mga anak mo. Aba, kasal ka agad? Ang bilis mo naman. Nagulat si Mila na naglabas ng singsing si Aldrin. Nabili ko lang ang singsing na to sa souvenir shop sa isla. Plano ko sanang bumili ng magandang singsing at magplano ng sorpresa pagbalik natin ng Maynila. Pero parang hindi na yata ako makapagantay na makauwi tayo ng Maynila Ha? Anong sinasabi mo? Will you marry me, Mila? Gusto kong maging asawa mo at gusto kitang makasama habang buhay. Gusto ko ring maging ama ng mga triplets mo at ng lahat ng mga magiging supling natin. Mahal kita, Mila. Kayo ng mga bata. Oo naman. Siyempre, mahal din kita, Aldrin. Talaga ba? Tuwang-tuwa si Aldrin at niyakap nito si Mila. Masayang-masaya din si Mila. Pinilit niyang isinantabi ang takot niya tungkol sa kasunduan niya sa mga magulang ni Aldrin. Gusto na lang muna niyang maging masaya sa ngayon. Tuluyan na nga naging malapit kay Aldrin ang triplets. Siguro marahil dahil lumaking walang ama ang mga bata. Kaya nakakita sila ng father figure kay Aldrin. Si Aldrin naman ay nasa hustong edad na para magkaanak. Pero wala pa siyang anak kaya siguro parang sabik na rin siyang magkaanak. Mabait din naman kasi ang triplets. Malalambing at mga bibo sila. Hindi nakapagtataka na magiging malapit sila kay Aldrin. Habang nagiging malapit naman ang triplets kay Aldrin, ay lalong kinakabahan si Mila. Alam niya kasing malaki ang posibilidad na kumontra ang mga magulang ni Aldrin sa kanya at sa kanyang mga anak. Sa ngayon ay kampante pa siya dahil ang alam niya ay nasa Amerika ang mag-asawa at magtatagal sila doon. Walang kaalam-alam si Mila na nagsabi na pala si Aldrin sa kanyang mga magulang na gusto siyang pakasalan nito at dahil doon ay biglang umuwi ang mga ito. Isang araw ay sinadya ng Don at Donya si Mila sa kanyang bahay. Nagulat pa si Mila nang makita sa gate ang mag-asawa. Ano ang ginagawa niyo dito? Hindi po ba't nasa kontrata natin na hindi kayo pwedeng dumiretso dito sa bahay ko? At saka, ang akala ko po ba ay nasa Amerika kayo? Mila was caught off guard. Akala niya ay magkakaroon pa siya ng sapat na oras para umisip kung paano niya malulusutan ang gusot na pinasok niya. Well, yeah, nasa Amerika nga kami. Pero napauwi kami ng biglaan dahil sa nabalitaan namin. Isa pa, wala akong pakialam sa sinasabi mong rules mo. Pumunta kami dito dahil nagulat kami sa sinabi ng aming anak. Anong kasal ang sinasabi ng anak ko, Mila? Galit na tanong ni Doña Rosa. Inaya na ho akong magpakasal ng anak ninyo. Nag-propose ho siya sa akin at tinanggap ko naman po. Engaged na ho kami ni Aldrin. Nababaliw ka na ba? Malinaw ang kasunduan natin, Mila. Imumulat mo lang ang anak namin na masaya makipag-date para lang ma-realize niya na nasa edad na siyang magnobya. Hindi ko rin naman ho akalaing mapapamahal ako sa anak ninyo Siya rin naman na-in-love sa akin. Pero hindi ho ba yun ang gusto ninyo? Hindi ho ba kayo masaya at gusto ninyong mag-asawa ang anak ninyo? Napamahal ka sa anak namin. O nakita mo kung gaano kadami ang pera at properties namin. Lilinawin ko lang sa'yo, Mila. Hindi ang tulad mo ang gusto namin para sa anak namin. Ay, teka ho Hindi porket tinanggap ko yung gig na alok niyo. Ibig sabihin ay masamang babae ako o gold digger. Bakit, Mila? Anong klaseng babae ba ang tatanggap sa trabaho na tinanggap mo? Single mother ho ako. Iniwan ako ng tatay nila't ng babae. Hindi ko naman ho ata kasalanan na gipit lang ako. Ginusto ko lang ho mabigyan ng maayos na buhay ng mga anak ko. Kaya tinanggap ko yung trabaho ninyo. Gold digger ka, Mila. Manggagamit ka. Sorry po pero hindi niyo po ako kilala ng lubos. Kaya huwag niyo akong husgahan. Layuan mo na lamang ang anak namin. Nagka-interest na siya sa outside world. Okay na yun. Nagawa mo na ang trabaho mo. Layuan mo na si Aldrin. Nako, parang di ko na yata kaya yan. Mahal ko na ho ang anak ninyo. O sige, ganito na lang. Lalayuan mo ang anak ko o sasabihin ko sa kanyang kasunduan natin
Di sabihin niyo, hindi lang naman siya sa akin magagalit kapag ginawa niyo yan. Magagalit din siya sa inyo, di ba? Magulang niya kami. He can't disown us. Pwede kanyang iwan, pero kami, hindi. Mag-isip ka. Gusto mo bang magalit siya sa'yo? Binibigyan na kita ng pagkakataon for a graceful exit. Sundin mo ang napagkasunduan natin. Mawala ka ng parang bula. That will hurt him less. Kung talagang mahal mo siya, piliin mo kung saan siya hindi masyadong masasaktan. Makakaalis na ho kayo. Ito na lamang ang nasabi ni Mila dahil wala na nga siyang naisip na palusot. Simple lang naman kasi ang punto niya. Hindi niya sinasadyang mapamahal kay Aldrin. Pag-isipan mo ang susunod na hakbang mo, Mila. Hindi ako madaling kalaban. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap ay umalis na ang mama ni Aldrin. Hindi naman makatulog si Mila ng gabing iyon. Hindi niya alam ang gagawin. Ayaw niyang masaktan si Aldrin, pero natatakot din siya sa maaaring maging reaksyon nito kapag nalaman nito na may kasunduan lamang sila ng mga magulang niya. Marahil nararamdaman din ng magulang ni Aldrin na hindi naaatras si Mila, kaya gumawa na sila ng hakbang. Kinausap na nila si Aldrin para ipagtapat ang kanilang ugnayan kay Mila. Anak, maupo ka. Kailangan nating mag-usap. Tungkol saan, Mama? Tungkol sa babaeng gusto mong pakasalan. Anak, she's not who you think she is. Oh my gosh, Mama. Tututol ba kayo kay Mila dahil mahirap lamang siya? O dahil may mga anak na siya? Anak, ginagamit ka lamang ni Mila. We hired her. Gustong gusto na kasi naming magkaapo. At tila wala ka pa ring interes man lamang sa pakikipagnobya. Kaya we hired her. Gusto lang sana namin maimulat ka niya na masaya makipag-date, na may masayang buhay na naghihintay sa'yo. Hindi totoong mahal ka ni Mila, iho. Nakita lamang niya kung gaano tayo kayaman. And now, she wants more than we promised her. What? Nag-hire kayo ng taong aakit sa akin? Anong klaseng magulang kayo? Patawarin mo kami, iho. We just want the best for you. Magulang ko kayo, pero nasa hustong edad na ako at hindi kayo dapat nakikialam sa buhay ko, Mama. May mga sariling gusto na ako sa buhay ko. Patawarin mo na kami, anak. And please, huwag mong pakakasalan si Mila. Gagamitin ka lamang niya. Iiwan ka rin niya kapag wala na siyang makukuha sa'yo. Unbelievable. Ito na lamang ang nasabi ni Aldrin at patakbo siyang pumunta sa kanyang kotse. Pagsakay ng kanyang kotse, halos matulala si Aldrin. Tinanggap niya na itinago sa kanya ni Mila ang kanyang mga anak, pero parang hindi niya kayang matanggap nang malaman niya na planado pala ang pagkakakilala nila ni Mila. At ang masakit ay babayaran lang pala ito para akitin siya. Napasuntok sa manibela si Aldrin. Masakit sa kanya ang pinagtapat ng kanyang mga magulang. Lalo na at mahal na niya si Mila at ang mga anak nito. May mga plano na nga siya para sa binubuo nilang pamilya. Nang araw na yun ay may usapan silang magkikita sa coffee shop sa resort na pinagtatrabahuan ni Mila. Pero tinawagan niya ang dalaga at sinabing puntahan na lamang siya sa kotse na nakaparada sa parking ng resort. Nagtaka at kinabahan si Mila pero sumunod na lamang siya sa gusto ni Aldrin. Pagsakay pa lamang niya sa kotse ay kinabahan na siya. Namumula ang mga mata at ilong ni Aldrin. Tila galing ito sa pag-iyak. Oh, bakit dito tayo sa kotse? Ayaw mo ba sa coffee shop tumambay? May carrot cake pa naman sila ngayon doon. Magkanong ibinayad sa'yo ng mga magulang ko para akitin ako at kumbensihing manligaw. Hindi na nakagalaw sa pagkakaupo si Mila. Tila gumuho ang kanyang mundo. Hindi niya alam kung paano ipagtatanggol ang kanyang sarili. Sigurado siyang hindi siya mapapatawad ni Aldrin. Aldrin, sagutin mo ang tanong ko, Mila. Aldrin, sorry. Hindi ko naman alam na mapapamahal ka sa akin at sa mga bata. Totoo naman, nung una ay trabaho lang ang lahat para sa akin. Mapapalayas na kasi kami sa apartment namin dahil hindi ako nakakabayad. Sakitin pa si Joseph, kaya napilitan akong tanggapin ang trabahong yun. Maluhaluhang paliwanag ni Mila
na umaasang maniniwala sa kanya si Aldrin. Minahal mo ba ako, Mila? Oo naman. Totoo lahat yun. Mahal kita. Mahal ka namin ng mga bata. Ang totoo niyan, ilang araw ko nang pinagpapanuhan kung paano sasabihin sa'yo ang totoo eh. Gusto ko sanang masabi na sa'yo bago pa umuwi ng Pilipinas ang mga magulang mo. Alam ko kasing tututol sila. Hindi nga ako nagkamali. Pinuntahan nila ako. Layuan daw kita. Sabi nila hindi daw nila ibibigay ang sweldo ko kapag hindi kita nilayuan. Alam kong mali ng mga magulang ko yun. Pero sana naging honest ka sa akin. Kung talagang minahal mo ako, edi sana inamin mo agad. Masakit man sa akin pero sa tingin ko ay ginamit mo lang ako. Yung mga bata, tinuruan mo ba silang maging malapit sa akin para makatulong sa mission mo sa aking mga magulang? Ay, below the belt na yan ah. Pati mga anak ko dinadamay mo na. Mga bata yan. Hindi yan natuturuan magsinungaling o manggamit ng tao. Naging malapit sila sa'yo dahil gusto ka nila. Hindi dahil tinuruan ko sila. Matatanggap ko pa kapag pag-isipan mo ako ng masama. Pero kung pati mga anak ko idadamay mo, haba, ibang usapan na yan. Huh, at ikaw pa ang galit. Kasalanan mo kung bakit wala na akong tiwala sa'yo. Tama ka naman. Pero yung pati mga anak ko ay pag-isipan mo ng masama. Hindi ko matatanggap yun, Aldrin. Masama ang loob ni Mila. Padabog siyang bumaba ng kotse ni Aldrin at sadya nang ibinilibag ang pinto. Naiwan naman nakatingin lamang sa kawalan si Aldrin. Dali-daling umuwi si Mila sa kanyang anak. Sa labas pa lamang ay nakasalubong na niya ang kanyang landlord kasama ang anak nito. Mila, asan ang bayad niyo sa renta? Nag-usap na kayo ng nanay at tatay ko, hindi ba? Galit agad ang tono ng panganay na anak ng kanyang landlord, si Manong Eric. Mabait naman ito pero strikto. Alam ni Mila na inililihim ng matandang mag-asawa na hindi siya nakakabayad. Pero baka nalaman na rin ito ang totoo. Wala pa kasi yung pera ko eh. Namumula sa kahihiyan si Mila. Malakas kasi ang boses ni Manong Eric at alam niyang nakikinig ang mga kapitbahay niya. Abay di pwede yan. Negosyo to eh. 4 na buwan ka nang hindi nakakabayad. Inililihim na nga sa akin ng mga magulang ko na hindi ka nagbabayad eh. Alam mo bang hindi na sila nakakainom ng gamot sa tamang oras? Pati pagkain nila itinitipid nila. Alam mo namang yung apartment lamang ang pinagkukuhanan ng pera ng matatanda. Hindi ka na naawa. Pasensya na po, Manong Eric. Hindi pwede yung puro pasensya sa akin. Kung sa magulang ko uubra yan, pues sa akin hindi. Umalis na kayo para mapaupahan na yan sa iba. May magda-down payment na yan bukas kung hindi ka makakabayad ngayon. Umalis na kayo. Manong Eric, baka naman pwede niyo pa po ako bigyan ng konting palugit. Wala kaming mapupuntahan ng mga anak ko eh. Pakiusap ni Mila. Palugit? Palugit na naman? Hindi pa ba sapat ang 4 na buwan? May kukuha na ng apartment bukas. Baka umatras pa yun eh. Mahirapan akong humanap ng tenant. Hindi na nakatiis ang landlord at sumabat na ito. May maliliit na anak si Mila, 3 pa yan. Wala silang matitirhan. Baka naman maaari natin silang bigyan ng palugit na makahanap sila ng titirhan. Nakakaawa naman ang mga bata. Ay hindi. Hindi na pwede tay. Pinaghirapan kong hanapin yung tenant na yun para sa inyo. Aatras na yun kung ipagpapaliban pa ang paglipat nila. Parang awan nyo na po, Manong Eric. Kahit para sa mga anak ko na lamang. Umiiyak na sabi ni Mila. Maawa ka din sa mga magulang ko. Kailangan nila ang pera. Hindi na siguro masama ang 4 na buwang hindi mo pagbabayad, no? Impakihin nyo na ang mga damit nyo. Mga personal na gamit ang mga damit lamang ang maaaring yung dalhin. Yung mga appliances, kama, at cabinet na kailangan mong iwan. Itatago ko muna sa bahay ko yung mga yan. Makukuha mo lamang ang mga yan kapag nabayaran mo ng 4 na buwan mong utang. Dagdag pa ang kuryente at tubig na utang mo. Mahabang paliwanag ni Manong Eric. Hindi na napigilan ni Mila ang maiyak. Pagpasok niya ng bahay ay nag-iiyakan na rin ang kanyang mga anak na nakikinig pala mula sa bintana. Nanay, saan na tayo pupunta? Bahala na anak. May awa ang Diyos. Hiligpit niyo na ang mga damit ninyo. Pwede siguro kayo magbitbit kahit tag-iisang laruan lang.
Utos ni Mila. Dali-daling ang nagligpit ng gamit ang mag-iina. Paglabas nila ay nagkukumpulan ng mga kapitbahay. Nakatayo sa may pinto si Manong Eric at ang kanyang mga magulang. Agad lumapit kay Mila ang mag-asawa. Pasensya ka na, Mila. Naku, huwag ho kayong humingi ng pasensya sa akin. Ako nga ho itong may atraso sa inyo eh. Nagpupunas ng luha si Mila. Ang totoo ay napalapit na rin siya sa mag-asawang matanda. Minsan nga ay binibigyan pa siya ng mga ito ng ulam o kaya merienda. Kaya naman kapag nakakaluwag-luwag ay inuuwian niya ng pasalubong ang mga ito. Hindi nga masama ang loob niya. Bagkos ay nahihiya pa nga siya sa mga ito. Alam niyang kung hindi lang din sila gipit ay hindi sila paaalisin sa apartment nila. Pasensya na po talaga sa atraso ko. Babalik po ako rito para sa mga utang ko. Pangako ko ho yan. At maraming salamat po sa lahat. Mag-iingat po kayo lagi. Naglalakad na sakali ang mag-iina bitbit ang mga bag na puno ng kanilang mga damit. Nag-iiyakan ang magkakapatid. Nanay, saan po tayo pupunta? Iyak ni Jomar. Teka lang anak ha, nag-iisip pa si nanay. Biglaan kasi eh. Sinabihan ko na ang mga kaibigan ko na baka pwede nila tayong patuloyin sa bahay nila. Hinihintay ko lang ang sagot nila. Nay, humaambon po. Baka po sipunin ako. Naku, oo nga. Teka, hitakip mo sa ulo mo itong jacket ko. Magmadali kayong mga anak. Sumilong tayo sa waiting shed bago tuluyang lumakas ang ulan. Nagtakbuhan silang mag-iina. Sa kasamaang palad ay bigla ding lumakas ang ulan at nabasa sila bago pa man nila marating ang waiting shed. Pinunasan na lamang ni Mila ang mga anak. Basang-basa kasi sila. Nanay, ang panghipo dito sa waiting shed. Amoy ihi. May pupo pa po ng aso. Tiisin mo na lang anak. Hinihintay ko lang na sumagot ang mga kaibigan ko. Amuyin mo na lang ang amuyin. Pasasaan ba't mauubos din yung baho? Biro pa ni Mila at nagtawanan ng mga bata. Hindi tumila ang ulan. Bagkos ay lumakas pa nga ito. At wala pa rin sumasagot sa mga kaibigang pinadalhan niya ng mga mensahe. Lingid sa kanyang kaalaman ay nagpunta pala sa apartment niya si Aldrin. Naiwan pala ni Mila sa kotse ang kanyang pouch nang huli silang nag-usap. Andoon ang mga ID ni Mila, kaya naisip ni Aldrin na idaan iyon. Hindi na sana siya magpapakita kay Mila. Iiwan lamang sana niya sa may gate ang pouch, pero nakita niya nagkakagulo ang mga tao sa may gate ng apartment, kaya't naintriga siya at lumapit doon. Ano hong nangyayari dito? Tanong ni Aldrin sa isang alley. Pinalayas kasi ng may-aring nangungupahan dyan. Hindi kasi nakakabayad. Nakakaawa nga. 3 pa naman ang anak nun. Talaga po? Saan ho sila nagpunta? Ay hindi ko nga din alam eh. Baka nagpapagala-gala yung mga yun. Wala naman silang kamag-anak dito eh. Teka, sino ka ba? Mauna na ho ako. Salamat po. Nagmamadaling sabi ni Aldrin. Nag-aalala na siya sa mga bata. Nagpapaikot-ikot pala sa lugar na yun si Aldrin at umaasang makikita ang mag-iina. Buti na lamang at napadaan siya sa may waiting shed. Parang may naaaninag si Aldrin ng mga bata sa waiting shed kaya huminto siya sa tapat nito. Dito na niya nakita ang kalunos-lunos na kalagayan ng mag-iina. Basang-basa rin ang mag-iina, mabaho at madilim sa waiting shed. Bumaba ng kotse si Aldrin at lumapit sa kanila. Nagulat naman si Mila nang makita niya si Aldrin. Oh, Aldrin, anong ginagawa mo dito? Ibabalik ko sana itong pouch na iwan mo. Naiwan mo kasi sa kotse. May mga ID kaya naisip ko na baka kailangan mo. Galing ka sa bahay? Tumango lang si Aldrin. So, alam mo na palang napalayas kami? Okay lang naman kami. Hinihintay ko lang ang sagot ng mga kaibigan ko bago kami umalis dito. Sumabat naman si Jomar. Nanay, ilang oras na po tayo dito. Hindi pa rin po sumasagot ang mga kaibigan mo eh. Gutom na po ako at ang lamig na po. Natutuyo na po sa katawan ko ang basa kong damit. Lumaglag na naman ang mga luha ni Mila. Napahiya siya sa harap ni Aldrin pero wala siyang magawa. Hiyang-hiya siya sa binata.
Naisip niyang baka isipin nito na wala siyang kwentang ina. Napayuko na lamang si Mila. Sumakay na kayo sa kotse. Oh, hindi na. Baka nakatulog lang yung mga kaibigan ko. Sasagot na rin yun maya-maya. Nanay, gutom na po kami. Nanay, ang baho po rito. Kahit para na lang sa mga bata, sumakay na kayo ng kotse para makakain na sila. Tutol man ang kalooban ay wala ring nagawa si Mila. Inilagay nila ang mga gamit nila sa likod ng kotse at saka sila sumakay. Dumiretso sila sa isang fast food restaurant kung saan nakapagbihis ang mga bata. Umorder din ang mga bata at masayang kumain. Matapos kumain ay nagpaalam ang mga ito na maglalaro sa playground sa loob ng fast food at nag-uusap naman sila Aldrin at Mila. Anong nangyari? Bakit kayo napaalis sa apartment niyo? Mag-4 na buwan ko na kasing hindi nababayaran yung renta namin. Nagkasakit kasi si Joseph. Nakapag-advance ako sa trabaho ko kaya kada sweldo ko kinakaltas nila yun. Halos wala na rin natitira sa akin. Kaya nga madami akong racket. Yan ba ang dahilan kung bakit tinanggap mo ang misyon kay Mama? Oo. Bakit hindi ka pa rin nakabayad? Ang sabi ng mama mo, kung hindi daw kita lalayuan, ay hindi daw niya ibibigay ang bayad sa misyon ko sa kanya. Hindi mo kinuha ang pera? Kahit na alam mo mapapaalis kayo sa apartment ng mga bata? Aldrin, gipit lang akong tao pero hindi ako masamang tao. Nagkamali na ako nung tinanggap ko ang trabahong yun sa mama mo. Kung maghihiwalay tayo, ayun ay dahil sa hindi mo ako mapatawad. Pero hindi kita iiwan ng dahil lang sa pera. Totoong nagsimula ang lahat ng ito bilang trabaho lamang. Para sa pera. Pero mahal na kita, Aldrin. Minahal kita. Hindi ko yun kayang ipagpalit sa pera. Magiging maayos din naman kami ng mga anak ko Magagawan ko naman ito ng paraan. Saglit na nag-isip si Aldrin at bigla itong tumayo. Tinawag nito ang triplets. Jomar, Jelmar, Joseph, tama na ang laro. Uuwi na tayo. Teka lang, mauna ka na siguro. Hindi pa sumasagot ang kaibigan ko Salamat na lamang sa pagkain. Hindi, huwag mo na hintayin ang sagot nila. Iuuwi ko na kayo sa bahay ko. Ha? Bakit? Kasi, gano'n naman ang magnobyo, hindi ba? Nagtutulungan. Magnobyo? Ibig sabihin, napatunayan mong totoong pagmamahal mo sa akin, Mila. Naniniwala na ako sa'yo. Naiyak naman si Mila at niyakap nito si Aldrin. Salamat, Aldrin. Salamat. Yumakap na rin ang 3 mga bata sa kanila. Nalaman ng mama ni Aldrin na iniuwi niya sa kanyang bahay ang mag-iina, kaya't sumugod ito sa bahay niya. Anong kalukuhan ito, Aldrin? Bakit nandito ang mag-iinang yan? Buliyaw ng mama ni Aldrin. Galit na galit ito. This is my house, Mama. Maaari kong patirahin dito ang kahit na sinong gusto ko. Mila will be my wife soon. Magiging stepfather ako ng mga bata. I will legally adopt them. Kahit magkakaroon na sila ng karapatan sa lahat ng meron ako. Oh no. You can't do that, iho. Huwag kang magpagamit sa mga iinang yan. Mama, alam mo bang napalaya sila sa apartment nila? Nakita ko silang gutom at basang-basa sa isang waiting shed. Hindi niya tinanggap ang perang inalok mo sa kanya. Tinanggihan niya ang pera mo kahit alam niyang mapapalaya siya sa kanyang bahay. Hindi niya ako kinayang iwan dahil mahal niya ako. Hindi kung anong meron ako, Mama. Nagpapanggap lamang siya, anak. Bakit, Mama? Imposible bang may magmahal sa akin gaya ng pagmamahal sa akin ni Mila? Hindi ba ako kamahal-mahal? Hindi naman sa ganun, anak. Ito na ang magiging buhay ko, Mama. Kailangan mong tanggapin yan. Pinipili mo ba sila kaysa sa sarili mong ina? Hindi, Mama. Pinipili ko ang tama. Sana ay mabigyan mo ng isa pang pagkakataon si Mila. Tao lamang siya na nagkakamali. Pero hindi ibig sabihin ay masama siyang tao. O sige, mamili ka, iho. Kami ng papa mo. Huyang babaeng yan. Kapag pinili mo siya, ay babalik kami ng Amerika. At hindi mo na kami makikita kailanman. Bakit kailangan pa nating umabot sa ganyan, Mama? Sa inyo nagsimula ang lahat ng to. Kung kayo nga'y napatawad ko,
Bakit hindi niyo mapatawad si Mila? Inuulit ko, Aldrin. Mamili ka. Kami o si Mila at ang kanyang mga anak. Lumapit si Aldrin sa kanyang ina at niyakap ito ng buong higpit. Mahal na mahal kita, Mama. Handito lang kami pag handa ka nang magpatawad. Pumiglas si Doña Rosa sa pagkakayakap ni Aldrin. Lumuluha ito. Hindi niya matanggap ang naging desisyon ng kanyang anak. Pagsisisihan mo ito, Aldrin. Tandaan mo ang araw na to. Lolokohin at gagamitin ka lamang ni Mila. Galit na umalis si Doña Rosa. Makaraan ng ilang araw ay nabalitaan ni Aldrin na bumalik na nga ng Amerika ang kanyang ama at ina. Ibinenta raw nito ang kanilang bahay at sinabing hindi na sila babalik ng Pilipinas. Nalungkot si Aldrin. Mahal niya ang kanyang mama at nais niyang magkasundo sila ng mapapangasawa niya. Honey, sorry ha. Dahil sa akin ay nagkalayo tuloy kayo ng mama mo. Hindi mo naman kasalanan yun, hon. Pero umaasa pa rin ako na someday ay babalik si mama at papa at matatanggap na niya tayo. Sana nga, Han. Sana nga. Hindi nagtagal ay kinasal na nga si Mila at Aldrin. Makalipas naman ng ilang buwan ay nagbuntis at nanganak na si Mila, isang baby girl na naging prinsesa ng kanilang pamilya. Minsang nilalaro ng mag-asawa ang kanilang bunso na si Beverly at hindi maiwasang maging emosyonal ni Aldrin. Alam mo bang, dati pa ako kinukulit nila mama na gusto na raw nilang magkaapo. Oo, nabanggit nga niya sa akin yan eh. At gusto niya ng baby girl. Bata pa lang daw ako pangarap na ni mama na magkaroon ng isa pang anak na babae. Kaso, hindi na daw talaga ako nasundan eh. Han, sa tingin mo ba magugustuhan niya si Beverly? O baka hanggang kay Beverly mapasa ang galit niya sa akin? Ano ka ba? Malay mo, si Beverly pala ang maging susi sa pagkakaayos-ayos nating pamilya, hindi ba? Ano kaya't padalhan natin siya ng litrato ni Beverly? Mukhang magandang ideya nga yan, Han. Sige. Pinadalhan nga nila ng ubod ng cute na larawan ni Beverly si Doña Rosa at Don Miguel. Isinulat kamay ni Aldrin ang mga katagang, I hope to meet you soon, Lola and Lolo. Hindi nga sila nagkamali. Makalipas lamang ilang linggo ay nakatanggap sila ng bisita. Mama, Papa. Nagulat si Aldrin na makita sa kanyang sala ang ina at ama niya. Kailan pa kayo dumating sa Pilipinas? Sana man lang ay nagpasabi kayo para nasundo namin kayo sa airport. May natanggap kasi akong sulat na may larawan ng pinaka-cute na baby na nakita ko. Gusto raw niya kaming makilala. Kaya heto kami. Nakangiting sabi ni Doña Rosa. Mama, namiss kita. Namiss ka din namin, iho. Pero sad to say, hindi kami narito para sa'yo. Nasaan bang apo namin? Nakangiting sabi ni Doña Rosa na halatang sabik sa kanyang apo. Mila, ibaba mo dito si baby Beverly. Bilisan mo. Utos ni Aldrin at agad namang bumaba si Mila. Nagulat pa nga ito nang makita ang mag-asawa, pero dali-daling lumapit ang mga ito at kinalong si baby Beverly. Napakagandang bata naman ito. Ako ang lola mo, Beverly. At sa akin mo nakuha ang iyong kagandahan. Sigurado akong lalaki ka rin kasing talino ko. Aba, teka. Sa'yo na nga ang ganda eh. Sa akin naman nagmana ang talino. Habay kinuha mo na ang lahat. Halakhak ni Don Miguel. Nagkatuwaan ang pamilya at sabay-sabay silang kumain ng pananghalian. Matapos kumain ay tinulungan ni Mila ang kasambahay na magligpit sa kusina. Nagulat pa siya nang makita ang mama ni Aldrin. Oh, Doña Rosa, may kailangan ho ba kayo? Matagal ko ng pangarap magkaapo. Alam mo yan, hindi ba? Tumango lamang si Mila. Napansin niyang nagluluha ang mata ng matanda. Ayos lang ho ba kayo, Doña Rosa? Patawarin mo ako kung nahusgahan kita, iha. Pati ang mga anak mo ay nadamay. Sana mapatawad mo pa ako kahit alang-alang na lang kay Beverly. Gusto kong magkaayos tayo. Gusto kong makabalik sa buhay ng aking anak. Gusto ko ding maging parte ng buhay ng aking apo. Wala ho yun, Doña Rosa. Ang tagal na ho nun eh.
Napatawad ko na ho kayo kahit dati pa. Huwag niyo na hong alalahanin yun. Maaari bang makahingi ng isa pang pabor? Ay, aboso na po kayo ah. Joke lang po. Ano hong pabor, Doña Rosa? Maaari bang mama na lamang ang itawag mo sa akin? Iisa lang naman ang aking anak at ngayong kasal na kayo ni Aldrin ay anak na din kita. Wala akong problema, Doña Rosa. Mama. Naging masayang pamilya na nga sila. Bumalik na sa Pilipinas ang mama at papa ni Aldrin. Naging mabuti silang lolo at lola hindi lamang kay baby Beverly, kundi pati na rin kina Jomar, Jelmar at Joseph. Natutunan nilang hindi naman talaga tayo dapat manghusga ng kapwa. May mga rason sa mga desisyon ng bawat isa. Minsan ay may mga bagay tayong magagawa bilang sakripisyo sa mga taong mahal natin sa buhay. Mabuti na lamang at hindi pa huli ang lahat para kila Doña Rosa at Mila. Sa kabila ng lahat ng nangyari, ay nagkaayos pa rin sila at nagkaroon ng masayang pamilya. At dito na po nagtatapos ang magandang kwentong handog namin para sa inyo.